Panibagong taon, panibagong mga kwento ng inspirasyon at pag-asa. Ang hatid namin sa inyo dito sa Good News. Lechonero sa Cavite, isa rin daw Good Samaritan. Basta ang alam ko, masaya lang ako doon sa ginagawa ko. Never ako nag-expect ko ano man yung binigay ko, kung ano man yung babalik. Ibahin niyo raw itong si Christine ng Davao Oriental. Isinantabi ang mga pansariling luho para ang unang mabili sa pinaghirapang kita, refrigerator. Pinag-ipunan ko po siya ng ilang buwan para mabili ko po siya in cash. Organic encounter ba? Eto't nakatuluyan na niya. Pinag-pray ko po talaga siya. Sa pan na magkasama kami, naiintindihan niya ako. Makalipas ang 6 na subok, ang bartaker, bar passer na. Nakita ko yung pangalan ko, hindi pa ako nakapaniwala eh. Inakap ko yung ano ko, sabi ko, para sa inyo to, para sa inyo to, salamat sa Diyos. Sino ba ang hindi matatakam kung ang bubungad sa iyo isang dambuhalang burger? Kaya huwag kayong mapapagod kasi hindi lang nasa ilalim eh. Aangat din tayo. May pila po! Yan ang madalas na linyahan kapag may sumisingit sa pila. Sa ganitong senaryo, ang gagawa natin ng eksperimento ngayong Sabado. Kung kailan ako bumili, saka ka naman bumili. Di ba nakikita, nakapila kami rito? Sorry po ate, nagmamadali lang po kasi talaga ako. Kailangan ko lang po. Ngayong Grandparents' Day, magbigay pugay sa ating mga lolo at lola. Kailan mo ko mga hugaw-hugaw, naanan mo ko, kumain mo, mga may umilipot, pwedipot, anak. Tricycle driver noon, certified public accountant ngayon. Pero hindi lang yan, part-time professor na rin. Yung grade mo after the prelim examination. So pag umaga yung pasok ko, after nandun ako ng mamasada, may dala-dala ako libro. Pag wala akong pasok, nandun ako sa terminal talaga. Simulan natin ang taon ng puno ng good vibes. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Kilala raw si John sa Cavite hindi lang dahil sa pagiging lechonero, kundi dahil na rin sa kabutihan ng kanyang loob. Hindi pa tapos ang handaan, mga kapuso. Bagong taon, bagong kainan na naman. Hindi lang tiyan ang mabubusog, pati rin ang inyong mga puso. Dito sa Cavite City, nakilala namin ang sikat na lechonero na ang hilig tumulong sa kapwa. Ayan na, makatakbo ko na sa iya ka. Pero akalain mo ba na ang lechonero / Good Samaritan na ito na dinadagsa ng kanyang mga parokyano, minsan daw nalulung sa sugal? Ma-inspire sa kanyang kwento. Crunchy, juicy, at malinamnam. Ganyan daw kasarap ang lechong itinitinda ng lechonerong si Rafael. Ang paraan daw kasi ng pagluluto nito kakaiba. Instead kasi na sa ulingan lutuin, sa malaking oven ito niluluto. Ang kagandahan dito, sir, once na mailagay mo yung baboy, wala ka nang gagawin. Iintayin mo na lang yung tamang oras niya, kontrolin na lang natin yung temperatura. Pero alam nyo ba na hindi raw instant ang pag-asenso sa buhay ni Rafael? Nagtitinda raw ng pruta sa palengke noon ang kanyang mga magulang. At madalas, hindi sapat ang kanilang kita para sa gastusin ng pamilya. Yung childhood ko, nakatira kami dun sa one of the depressed area dito sa Cavite. Yung Bagong Po. So doon ako nagbinata, doon lumaki. Dahil sa hirap na naranasan, si Rafael nagsumikap para maiahon ang pamilya. Sa tulong ng kanyang tiyahin na nasa ibang bansa, nabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo sa kursong criminology. Siyempre nangarap din ako na sana dumating yung time na makapagtapos. Pero hindi pa rin naging madali ang kanyang paglalakbay. Nagkapamilya habang nag-aaral na siyang naging dahilan para pansamantalang matigil.
Ang dapat sana'y 4 na taon sa kolehiyo. Natapos niya ng 8 taon. Nahuli man daw, si Rafael naging ganap pa rin na pulis. 9 na taon na nga siyang nagseserbisyo sa kanilang lugar. Pero paano naman kaya siya napunta sa pagiging lechonero? Actually, yung pag-lechonero ko, hindi naman totally hands-on. Active pa rin ako sa police service. Yun, yung pagpupulis ko, pagka walang pasok, yung paglilechon naman yung inaasikaso natin. Nagsimula lang daw si Rafael sa Made to Order noong 2019 hanggang unti-unti itong nakilala ng mga tao. Pero bago pa man daw sila magkaroon ng big break, dumating ang pandemya. Kaya ang lechonan, nagsara. Ito nga raw ang nag-udyok kay Rafael para unti-unting malulong sa sugal. Na-divert yung attention ko from business to gambling. Doon na nagka-problema, doon na nagsimula lahat. Nang malubog sa utang, tila dito na raw nauntog si Rafael at napagtanto ang masamang epekto ng kanyang bisyo. Maraming beses ko kasi na-encounter yung na-experience yung rejection na yan. And yun yung isa sa ayaw kong mangyari sa ibang tao. Para makabangon, muling binuksan ni Rafael ang lechonan noong 2023. Sa lechon, nagsimula ako walang puhunan. May isang tao na nag-order sa akin. Ang ginamit ko na puhunan, yung down payment niya. From there, nagdara-diretso na. Dito na raw nagsimulang umingay ang kanyang negosyo. Yung lechonan ko, nakilala siya through social media. Kasi nga, sabi ko, gagamitin ko yung social media para ma-introduce yung product. 7 ng umaga, tayo na natin kay Abisito. Ito nga pala si Pulichon, ang pulis na lechonero. Ito nga pala ang ganap ng buhay ko. Pero bukod sa masarap na lechon, Ito pang masahin yung pawis. Pagkatapos nyo kumain, mag-ingat kayo. mas nakilala raw si Rafael sa kanilang lugar bilang Good Samaritan na tumutulong sa mga nangangailangan. Ang bilis yung gamot. Kaya hindi na bukas. Wala na kaisipin. Isa sa mga natulungan ni Rafael, si Nanay Maya, caretaker sa Himlayan, Caviteño. Ang kinikita raw niya, depende sa dalaw ng kanyang hawak na puntod. Napakahirap na yun. Kung hindi ako tutulong. Kasi wala, ang sinasabi naman ng anak ko maliit lang. Ngayon yung aking apo, 2 years na nga hindi nakapasok. College na dapat yun. Ang tanging hiling na lamang niya, magkaroon ng puhunan para sa kanyang ibebentang balot at penoy. Nang malaman ang kalagayan ni Nanay Maya sa buhay, si Rafael hindi nagdalawang isip at binigyan ito ng tulong pinansyal. Kaya naman si Nanay Maya nakapagsimula ng magtinda ng balot at penoy noong nakaraang linggo. Ising niya, binabahagi nga. Marami na ako natulungan yan. At ngayon, kasama ang Good News Team, si Rafael may pahabol pang biyaya para kay Nanay Maya. Hayaan natin na ibalik natin yung konting tulong. Kung ano man yung mga blessings na natanggap natin ngayong taong 2025, tulungan natin si Nanay. Ito na yung mga bibigay natin para kay Nanay. Tara, bigay na natin. Nay, ito yung tulong namin sa iyo, ha? Tapos ito, Nay, konting halaga para makatulong sa sa hanap buhay ba, yung puhunan mo sa pagbabalot. Si Nanay Maya, walang pagsidla ng ligaya. Actually, hindi ko nga alam kung advocacy ko to o nakasanayan ko na eh. Basta ang alam ko, masaya lang ako doon sa ginagawa ko. Never ako nag-expect ko ano man yung binigay ko, kung ano man yung babalik. Ang pagtulong sa kapwa, wala sa estado ng buhay. Sabi nga nila, ang mas nakaunawa sa mga may pinagdaraanan, ang mga tulad ni Rafael, na minsan ding nabigo, nagsumikap, at ngayon, handa nang magbahagi ng biyaya. Bagong damit, relos at bracelet, pati na brand new cellphone. Ang ating mga kapuso, kanya-kanyang flex sa social media ng mga regalo at reward na nakuha nila nitong nagdaang holiday season. Pero kung ang iba, personal na gamit ang ibinabandera sa kanilang social media, ibahin niyo raw itong si Christine ng Davao Oriental.
Dahil ang kanyang entry sa Lapagan Challenge, ang brand new refrigerator na ito na kauna-unahang ref daw ng kanilang pamilya. Naisipan ko lang pong bumili ng ref kasi para kapag meron pong mga tirang pagkain, hindi na po namin kailangan pumunta pa sa kapitbahay para makilagay ng pagkain. Isa lang daw kasi ang pinakamimiti-miti ng pamilya, ang magkaroon ng sariling refrigerator. Kahit daw kasi ang kanyang mga magulang, ni hindi raw nakabili noon ng refrigerator. Dili gid siya kayo i-priority pero okay gyud na kay ref. Ni sa hinagap daw, hindi na umaasa pa si Nanay Gina Lynn na makapagpupundar pa sila ng refrigerator. Lalo na't ang kanilang kinikita sa pagsasaka, madalas kulang pa sa sapat para sa 7 miyembro ng pamilya. Sa paningkamot, sa pagpanguma, pagbuhi og mga manok, baboy, para matustusan ang ilang mga panginahanglan labi na gid sa pag-eskwela karon ng mga panahon. Sina Christine, lumaki raw na palagi lang nakikilagay kung may tirang pagkain sa refrigerator ng kanilang mga kapitbahay. Minsan po nakakahiya kasi lalo na pa balik-balik po kaming pumupunta doon para makilagay ng pagkain. Ang lagi na lang daw iniisip ni Christine, palang araw. Magkakaroon din sila ng pinapangarap na refrigerator. Isa po yon at marami pa pong ibang mga bagay na nagbigay po sa akin ng motivation para magpatuloy at magtapos sa pag-aaral. Pero wala man daw silang sariling ref, ang mithiin ng mga magulang ni Christine na mapagtapos silang magkakapatid sa pag-aaral, hindi kailanman nanlamig. Kaya todo kayod at pagpupursige sila para sa inaasam na diploma. Marami po silang ginawang racket. Yung papa ko po, nag-drive po siya ng tricycle sa Davao. Minto po siya nung nag-pandemic kasi umuwi po kami dito sa probinsya. Tapos noon po, nagsasaka na lang po siya. Dahil na rin sa pinagsanib na sipag at tiyaga ng kanyang mga magulang, itong si Christine, sa wakas, nakapagtapos na rin sa kolehiyo sa kursong education. At ang dagdag na good news, abay, pasado rin daw siya agad nang kumuha ng licensure examination for teachers. Pasalamat gyud mi sa Ginoo kay gitagaan gyud mi og giya sa pag-atiman sa mga bata luyo sa kalisod. Pero nakabot ginamo ang gusto nga makahumanggi siya og college. Todo raw ang pasasalamat doon ni Christine sa kanyang mga magulang. Kaya ang dalaga agad daw naghanap ng trabaho para makapag-ipon. After ko pong mag-review, nag-apply po agad ako bilang call center agent. And then this year lang po akong huminto para mag-apply po sa DepEd. Ang pangarap na refrigerator, hindi pa rin daw nawawaglit sa isip ni Christine. Kaya nang matanggap sa pangarap na departamento, sinikap niyang mag-ipon. Isinantabi ang mga pansariling luho para ang unang mabili sa pinaghirapang kita, refrigerator. Pinag-ipunan ko po siya ng ilang buwan para mabili ko po siya in cash. Ang mga magulang naman ni Christine, walang pagsidla ng tuwa habang ina-unbox ang kanilang kauna-unahang brand new refrigerator. Dako ginawang pasalamat sa labaw makagahong kay naanagyud siya na project nga ref para sa mga niluto, dili na gyud siya mapanos. Masaya sila kasi mayroon na kaming naipundar na gamit, mayroon na kaming ref at hindi na namin kailangan makilagay sa ref ng kapitbahay namin. Dahil bagong taon at bago ang refrigerator, hindi papayag ang good news na wala itong bonggang laman. Ay, salamat, sir! Kaya ang aming team, may grocery package na handog para sa Tugbok family. Salamat kayo! Ang kwento ni Christine at ng kanyang pangarap, tulad din ng kanilang brand new refrigerator. Mahirap man at matagal na hinintay, darating at darating pa rin. Patunay na sa bawat pasok ng taon, nagbubukas din ang pinto para sa mga bagong biyaya at pagkakataon. Organic encounter din ba ang hanap mo? May nanalo na! Tour guide lang niya noon, forever na niya ngayon.
Isa ka ba sa mga nagmamanifest ng organic encounter? Yun bang makilala ang iyong the one, the organic way? No dating apps, no blind dates, natural connection lang. Pwes, may sumakses na raw dito. Mula sa pagvi-video lang ng trending holding hands content ng isang turista at tour guide, aba, nagkatuluyan. Connection deprived daw ang 29 anyos na si Rica mula sa Sultan Kudarat. Hindi raw kasi talaga siya palahalubilo sa tao. Bali, work from home po ako. Wala akong interaction with other people. Halos every weekend ay lumalabas ako. Yung nagjo-joiner po ako sa mga travels. Minsan na rin daw kasi siyang na-heartbroken. Fail ang nakadate sa dating app. At hindi rin sumakses sa LDR o long-distance relationship. Pinoy po din siya, pero never po kaming nag-meet in person. So, very complicated po nung situation. Bale, nag-Siargao po ako kasi super stress sa work. Super, ang daming pinagdadaanan. Sinabayan pa ng broken heart. Kaya parang sabi ko, I think I need to distress and I need to go out. So, saktong-sakto, nakita ko yung post ng company. Sabi ko, i-grab ko na to. Hindi pa naman daw new love ang hanap niya noon dahil ang kanyang pinagkaabalahan, travel goals. Pero habang nasa Siargao, hindi raw magandang tanawin ang tumatak kay Rica, kundi isang tour guide. Pumunta kami sa Siargao Beach Club. Doon ko nakilala si Chris Mar, tapos sabi niya sa akin, hindi daw siya umiinom. Na-catch yung attention ko sa ganong type. Type daw kasi ni Rica ang mga lalaking walang bisyo. Ang gusto ko po kasi sa isang lalaki is hindi umiinom ng alak, hindi palabarkada, hindi nagyoyosi, may takot sa Diyos. Napasabi din ako sa kanya, pag nagkakajowa ako ulit, gusto ko same sa ugali mo. Matapos daw ang kanyang Siargao trip. A week after that, naganahan ako na gumala, so pumunta ulit ako ng Buda na mag-isa. Mahilig po talaga kasi ako sa spontaneous travel. And nag-chat lang po kasi ako dun sa may-ari ng travel and tours. Pero tila na nga raw itinadhana dahil ang tour guide niya sa kanyang next travel, ang tour guide din niya noon sa Siargao. Aba naman, sign na ba yan ng organic encounter, Rica? Hindi ko ini-expect na siya pa rin pala yung tour guide sa travel na yon. Doon sa tour na yon, naging close ulit kami. Parang mas nakilala namin yung isa't isa. Hindi na natin to patatagalin pa, mga kapuso. Eto na ang naka-organic encounter ni Rica. Abay, walang iba kundi si Chris Mar, 30 years old at galing din sa isang failed long-distance relationship. Galing kasi ako ng Maynila po. Naging mahirap lang yung sitwasyon dahil umuwi ako dito ng Mindanao. Pag-uwi ng Mindanao, sumabak agad sa pagtutour guide si Chris Mar. Pinasok po ako ng kapatid ko doon. Nirecommend niya ako sa kaibigan niya. 1 year na po akong nagtutour guide. Marami na rin mga lugar na napuntahan. At isa na po doon yung Siargao po. Dahil araw-araw magkasama sa biyahe, sina Chris Mar at Rica naging magkalapit daw. 1 year din akong single noon nung nagkakilala kami ni Rica. Pag tour guide ka, kailangan mo sila i-guide kung saan yung best na spot. At ang naging susi raw para magtuloy-tuloy ang komunikasyon ng dalawa? Yung phone ko po ay yung ginagamit sa pag-picture-picture. Sinend ko po sa messenger niya yung mga photos. So nagkaroon po kami ng conversation. Yun na pala ang start of something new para kina Rica at Chris Mar. After 3 weeks, nag-book po ulit ako ng tour, which is papuntang Bukidnon naman. And unexpectedly na naman ulit, siya na naman yung tour guide. Matapos ang mahabang tour, ang totoong destinasyon pala nila sa puso ng isa't isa. At ngayon na nga, 1 taon na silang magkasintahan. Wala namang tutol po. Napakilala niya naman ako sa parents niya and then sa pamilya ko din po. Pero kung akala nyo tapos na ang kwento, eto pa raw ang pasabog na good news ng dalawa ngayong bagong taon. We're actually engaged and we're getting married on February. Dahil malapit na ang kasal ni na Chris Mar at Rica, aba ngayon pa lang,
mag-practice na kayo ng inyong couple poses para sa inyong upcoming wedding. Pinag-pray ko to talaga siya. Sa pan na magkasama kami, naiintindihan niya ako, nasasabayan niya yung mood swings ko, and very patient siya, very maalaga. Samahan mo ako na mag-grind sa buhay para makamit natin yung mga dreams natin together. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para mabuo ng maayos ang ating pamilya. Ngayong 2026, hangad namin mula sa good news ang masaya at makulay na mga encounter na tiyak magdadala sa inyo ng good vibes. Best wishes sa inyo ha, Rica at Chris Mar. Ngayong lumabas na ang resulta ng bar exams, may isang can relate dyan. Ang 58 anyos na bar taker na matapos ang 6 na subok, isa na ngayong abogado. And since the final day of the bar, Ang mga bagong abogado, sa kakaanunsyo lang na resulta ng bar exams, napuno ng sigawan, iyakan, at di matatawarang pasasalamat. Tulad na lang ng bar passer na ito na hindi tumigil sa pag-abot ng pangarap niya kahit na minsan na siyang nabigo. Kasi yung end goal is to become a lawyer, then yun din yung gusto ko for my family. Hindi pa din makapaniwala din ko, ma'am. Kasi, ayun, it takes several years din. 5 years ako sa law school. This is my second take. So, ayun, finally, I'm here. All taking na lang. Makikita rin ang pamilyang ito na umaagos ang luha at pasasalamat na nakapasa ang kanilang anak na si Johan. At hindi lang bastang nakapasa mga kapuso ha, kabilang pa siya sa listahan ng mga top-notcher. Siya ang ikapito na may pinakamataas na score sa 5,594 na pumasa. Ako expected ko papasa siya kasi masipag talaga siya mag-aral. Very grateful kami na nakapasok siya sa top 7. Ang laking ginhawa kasi since September hanggang ngayon po, ang dami kong iniisip, maraming self-doubt. Pero yun nga po, I kept my faith, nagdasal lang, and thankful po na binigay ni God tong blessing. Tulad ng marami, minsay inasam din ng 57 anyos na abogadong ito na maipasa ang bar exams sa unang beses niyang pagsubok. Pero maniniwala ba kayo na hindi lang 1, 2, 3, 4 o 5 niyang sinubukang makapasa sa bar exams? Inabot lang naman siya ng mahigit 2 dekada bago tuluyang makamit ang pangarap na maging ganap na abogado. Never say die, ika nga. Nag-post po ako kasi 'di ba uso sa TikTok yung mga trending videos na inspiring. Ginaya ko lang para maka-inspire din sa ibang mag-e-exam. Kahit na ang ama niya at kapatid ay nasa linya ng mga pelikula, ibang daan ang tinahak ni Bobby para sa kanyang sarili. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng sarili kong identity. Hindi ako nakaan sa father ko. Kaya nag-alala ko na nung pumasok ko sa law school noong 1998. Alam daw noon ni Bobby na ang pag-aaral ng law hindi basta-basta. Sa law school, kailangan papasok ka ng prepared, nakapagbasa ka. Kasi everyday may recitation eh. Pag hindi ka nakasagot, 5 ka sa recitation. Wala man ako binagsak ng subject sa law school. Natapos ka rin ng 4 years. At dahil padre de pamilya na noon, si Bobby pinagsabay ang pagtatrabaho at pag-aaral. Papasok sa office, tapos pag uwi sa bahay, lalaroin mo man sila konti, tapos may mag-aaral na ako. Pag may pasok naman, papasok muna ako sa law school, tapos gabi na akong uuwi, tapos pagod ka na, basa kang konti. 2002 nang magtapos sa law school si Bobby. Pagka-graduate ko ng 2002, hindi mo na ako kumuha. Nagbata naman ako, 2003, hindi ako pamasa. 2004, nagkumuha na naman ako, tapos nag-stop muna ako ng isang taon. 2006, kumuha ako ulit, hindi ako pumasa. Pag-release ng grade, 72 pa lang ako mahigit. Tapos natigil na ako nun. Wala na akong pera pang refresher. Pero si Bobby paulit-ulit mang hinamon
paulit-ulit ding hindi sumuko. Nanghihinayang lang ako, pero yung panghihinayang tsaka yung mga sama ng loob, ano lang yun, mga days lang yun eh. Rock bottom kami ng mga panahon eh, from 2006 to 2015, mga ganyan. Siyempre, kailangan mo lang bumangon at bumawi. Nawawalan man siya ng kumpiyansa sa sarili kung minsan, ang kanyang misis hindi naman daw nagduda kahit minsan. Si Mrs., pag kukuha ko ng bar exam, siya ang kasama ko eh. Gigising kami 3 o'clock, di maghihila na kami papunta sa bar site. Pag magbabar na siya, lumuluwas kami dalawa. Galing ako trabaho, diretso na kayo uniforme. Maghihiwalay kami niyan. Kinaumagahan na pagpapunta na siya sa site ng bar exam at saka ako pa uwi na dito. Diretso naman ako ng simbahan sa amin. Pinagdadasal ko yan mula nung simula. Maging ang mga anak nila, hindi rin daw nawala ng pag-asa. Nagpagawa yung anak ko ng lawyer cake, manifesting. Sabi niya, manifesting, hindi ko alam kung dadating yan. At dahil hindi pinalad sa huling bar exam niya, kinailangan munang ipagpaliban ni Bobby ang pangarap para unahin ang pamilya. Pero isang araw, para raw bang may tumapik sa kanyang balikat ang paalala ng Panginoon na hindi pa tapos ang plano para sa kanya. Hanggang sa mga ibang bansa ang anak na si Kathleen at binigyan siya nito ng pera para muling makapag-refresher course. Kasi sayang naman kung hindi niya tatapusin. Kasi doon nakagraduate naman na siya long ago. Parang bar exam na lang naman yung kulang. At sa ika-6 na pagkakataon, si Bobby muling napasabak sa bar exams. 2 weeks before the bar exam, naglib ako. Nung nakaupo ko sa bar exam, sabi ko ibubuhos ko na talaga. Wala akong pakialam kung bumagsak ako o hindi. At sa ika-6 na pagkakataon, kabado ako buong araw. Kasi dapat daw 10 o'clock ang release eh. Inabot pa ng mga 2 o'clock. pero sabi nga nila, it's better late than never. Dahil sa wakas, ang pinakahihintay na moment ni Bobby, dumating na! Hawak ng ganyang iPad. Nakita ko yung pangalan ko, hindi pa ako nakapaniwala eh. Inakap ko yung mga ko, sabi ko, para sa inyo to, para sa inyo to, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Sisisigaw sila. Parang nabunta ka ng tinik. Finally. Sobrang happy talaga na talagang answered prayer after 20 years. Sobrang proud ako sa'yo. Hindi man tayo ganun yaman. Sobrang pinagpapasalamat ko na kayo yung naging tatay ko. At pagkapasa na nga niya sa bar, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad ding naghanap ng trabaho. Dapat maging resilient tayo sa ating buhay, huwag tayong susuko sa pangarap. I-apply ako ng trabaho sa government kasi matanda na ako. Natanggap ako sa CDA. At mula 2022, naging legal officer na siya ng Cooperative Development Authority, NCR. First day ko na ma-assign dito sa legal section, actually I was a little bit worried talaga. But si attorney, sobrang patient niya sa pagtuturo talaga sa akin. Lagi siyang nagbibigay ng encouraging words and motivation. I'm just grateful na siya yung pinakaunang boss ko. Ang daan tungo sa pangarap, hindi palaging patag at diretsyo. Minsan may paliko o kaya'y paku-bako. Pero basta't hindi susuko, mararating mo rin ang destinasyong nakatakda para sa'yo. Sino ba ang hindi matatakam kung ang bubungad sa iyo isang damuhalang burger na may cheesy goodness at juicy sarap patty at mas lalong pinasarap ng mouth-watering mozzarella cheese. Tatanggi ka pa ba o kakasa sa pagsample ng trending giant burger na ito? Pero sa maniwala kayo o hindi raw mabubutas ang bulsa nyo sa burger na ito. Ang presyo kasi nito, naglalaro sa 65 hanggang 170 pesos na pwedeng lantakan dito sa isang kalye sa Quiapo, Maynila. At ang nagpasimuno raw ng trending dambuhalang burger na ito, walang iba kundi ang self-confessed burger lover na si Jennifer at ng partner nito na si Jay. Burger yung naisip kong negosyo kasi wala pang nagtitinda ng burger dito sa May Carriedo. So nag-isip ako ng bago kung ano pwede naming itinda. Hindi na nga raw akalain ni Jennifer na ang kanyang own version ng burger recipe papatok at tatangkilikin ng madla. Yung bestseller po namin, mozzarella burger. Double patty with double mozzarella. Ayan po yung pinaka-bestseller namin.
Ito pa ang siste. Ang kanilang ginagamit na patty sa burger, abay sariling recipe raw nila. At ang sikreto raw para mas lalo pang lumabas ang linamnam nito. Tina-torch po namin yung mozzarella cheese doon sa may patty. So parang nagsasapot-sapot na siya pag natotorch siya at nagme-melt. Ang buns, pinalamanan ng fresh lettuce. Pinatungan pa ng not just one but 2 burger patties. May dagdag pang sang-atutak na mozzarella cheese. Saka binuhusan ng melted cheese. Tinakpan ng panibagong bun at ang resulta, over sa sarap na higanting burger. Pero kwento ni Jennifer, bago pa man daw magsimulang dumugin ang kanilang patok na burger, naranasan din daw nilang sumubok ng iba't ibang pagkakakitaan. Na sa huli, taob ang kanilang puhunan. Yung perang kinikita lang namin nun, pambayad utang, pagkain namin araw-araw. Pero ang ating bida, never say die at patuloy na nagpursige sa buhay. Lalo pat may 5 anak na kailangang buhayin at pag-aralin. At ito nga lang Enero nitong taon, sinimulan na niya ang pasabog niyang dambuhalang super cheesy burger. Nagpapasalamat naman si Jennifer na ang partner niyang si Jay kaagapay niya sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi ako sumuko eh. Laban lang. Tas dasal lang yan. Yan lagi kong sandata. Kung dagsa ang mga parokyano sa kanilang burger stall, siguradong ang tanong niyo, nakakailang burger kaya sila sa araw-araw? Usually po, sa isang araw, nakaka 500 po kami pataas. Depende po sa araw yon. Pag Friday, Saturday, Sunday, mas marami sa 500. Malaki raw ang pasasalamat ni Jennifer dahil ang kanilang giant burger nag-trending at pinusuan ng mga netizen. Ang Good News team, saksi kung paano dinubog ang burger stall ni Jennifer. Kaya ang mga parokyano, pinulsahan namin kung pasado sa kanilang panlasa ang dambuhalang burger. Pagka tinikman mo yung patty nila, sobrang sarap, malasa yung karne. Kakaiba siya kasi mozzarella yung gamit nila. Masarap, lasang-lasa yung cheese. Sobrang meaty. Lasang-lasa yung pagka-beef niya. Winner talaga sa mga suki! Ang isa pa raw sa talagang hatid na good news ng kanilang burger business ay yung nagkaroon sila ng tsansa na makatulong sa kanilang mga staff at magkaroon ng hanap buhay. Kung nasan kami, nandun din sila. Kung ano pagkain namin, pagkain din nila. Hindi katulong trato ko sa kanila eh. Kumbaga kasama, pamilya. Yan sila sa akin. Kumikita ng araw ngayon ang burger na nila na nasa 5 hanggang 10,000 piso kada araw. Malaking tulong daw ito para matustusan ang gastusin sa bahay at pag-aaral ng mga anak. Bukod pa riyan, si Jennifer patuloy pa rin daw pagsisikapang palaguin ang kanilang burger business para sa pinag-iipunan daw nilang maipundar. Ang goal ko po ngayon, gusto ko magkaroon ako ng sariling bahay. Kasama ng mga anak ko. Hindi ako nag-aasam ng malaking bahay, hindi. Gusto ko lang magkaroon ako ng sarili kong bahay. Ang kwento ng negosyo ni Jennifer, kapag doble ang sipag, doble rin ang sarap. At ang susi para makamit ang tagumpay? Magtiyaga lang kayo, lagi nyo rin samahan ng dasal, pananampalataya. Huwag kayong mapapagod kasi hindi lagi nasa ilalim eh. Aangat din tayo. May pila po! Yan ang madalas na linyahan kapag may sumisingit sa pila. Hi, good morning. Gaya sa stall na ito kung saan ang tiramisu cake dinudumog. I-order ko na lang po pero one slice lang po. Pero bahagyang naantala ang pagbebenta nang ang lalaking ito bigla raw sumingit sa pila. Bida pa raw niya. One biscoff. Alright. Business as usual daw para kay Chef Kim nung araw na yon. Hindi na nga raw niya inakala na dadagsain ng mga customer ang kanyang specialty na tiramisu cake. Ay, ma'am, sorry. Pregnant po. May alcohol po yung tiramisu namin.
We started going viral since May of this year, and surprisingly, on that day, na-sold out kami kagad nung umaga. So we had to schedule a restock noong 6 o'clock. And then pagdating namin, sobrang haba na nung pila. And we were really surprised. Maayos naman daw sana ang pagtitinda. Pero nagkaroon lang ng aberya nang ang isang lalaki nagpumilit na mauna sa pila. Actually, hindi siya yung first na nag-request na sumingit. So may iba talagang they were throwing their money na talaga na pwede pasingitin mo na ako. Dahilan ng lalaki, nagmamadali raw siya. Kung susunod kasi siya sa pila, posible siyang abutin ng 45 minutes hanggang 1 oras. Sabi talaga namin, we have to honor yung pumila. And siya, pinilit niya talaga. Pero nang sinabihang sumunod sa pila, dito na raw siya nagsabi na isa siyang person with disability o PWD. Nahiya naman kami. There were like almost 100 people who lined up that day. So kaya para nakakahiya na magpasingit. Because if magpasingit kami, baka biglang magsunod-sunod na lahat, biglang sabihin, Senior PWD. I-order ko na lang po pero one slice lang po. Bulk order din daw ang gusto niya. Pero dahil sa limitadong supply at dami ng customer, hindi niya raw agad ito napagbigyan. Dito na raw tila nanakot ang lalaki at sinabing, nanakot pa ito na ipakukulong niya si Chef Kim dahil hindi raw nito kinilala ang karapatan niya bilang PWD. I didn't know na may ganun palang possibility na pwede palang may nakukulong pala pag hindi in-honor ang pagpapauna sa pila. Pero matapos mapagbigyan ni Chef Kim ang lalaki, sana, yung mga rude customer, maiwasan din nila na maging ganun ka-entitled, masyadong bossy, kasi pare-parehas lang naman tayong ginagawa natin yung trabaho natin. wala naman daw kaso kay Chef Kim na magbigay ng prioridad sa piling customers. Basta't may valid reason at iparating ito sa kanila sa maayos na paraan. Thank you so much po. Sa ganitong senaryo, ang gagawa natin ng eksperimento ngayong Sabado. Ang kasabot nating si Alex, magkukunwaring sisingit sa pila sa isang karinderya. Ang kasabot naman nating si Riza, ang pupuna sa kanyang ginawa. Ano kaya ang magiging reaksyon ng tindera sa pagsingit niya? Aktingan na! Sa kahabaan ng pila, Madali ako. Ano ka? Ako nagmamadali ko. Nauna nga ako, ganina pa nga ako rito. Kuya, kanina ka pa nga bumibili. Kaya nga nun, kung kailan ako bumili, saka ka naman bumili. ang tindera napatingin na sa dalawa. Ang sagot ng tindera, hindi namin inasahan. Ang target, pinayagang sumingit ang ating kasabwat. Eh bakit naman kaya? Ano lang ma'am, nagugulat at ganun sila. Medyo mainit po yung ulo ni ma'am. Ano pa kayo? Ano na pa lang po sir kasi di pa naman siya makapag-design ng utak. Sa pangalawang subok natin ng eksperimento, lipat naman tayo rito sa isang paresan. Magiging matagumpay kaya? Roll the good news camera. Ate, magkano pare? 5-5 po, with rice. Kuya, pila ka muna. Hindi, nagmamadali kasi ako. Parang-paras nga lang po tayo nagmamadali. Kaya nga, kanina ka pa dyan, hindi mo... Habang tuloy ang bangayan ng dalawa, ang tindera bigla na lang... Kaya nga, Ito, sinasabay ko na para... kanina ka pa nandyan. Kanina pa nga napapansin ko si ate sinasabi mo una niya yung mga nauna. Yung isingit pa bigla. Sabay na ngang ginawa ang order ng dalawang kasabwat. Dahil sa dami ng customer, hindi na ito nagpa-interview pa. Sa huling eksena, dito naman tayo sa pila ng jeep sa isang terminal sa Cubao. Sa pagkakataong ito, si Riza naman ang sisingit sa pila at ang kasabot natin na si Elaine naman ang kunwaring magrereklamo sa ginawa niya. Makakalusot kaya si Riza? Bakit mo ba? Nakapila kami dito. Bakit sumisingit ka? Eh, nagmamadali po ako. Kailangan ko lang po talaga. Kailangan ko lang po talaga magmadali ngayon. Pwede pa tayo nakapila dito ha. Bakit sumisingit ka? Eh, kailangan ko nga po magmadali. May nahabol po ako. Ang ilang mga pasahero, hindi na pinuna ang pagsingit ni Riza. Sa halip, mukhang umiinit ang ulo sa bangayan ng dalawa. Kailangan ko na nga po sumakay. Ginagawa niya, hindi maganda yan eh. Sumisingit kayo na sumisingit eh. Kailangan ko
ang lalaking ito, bigla na lamang itinulak paloob si Riza sa jeep. Pagsakay ng lalaki, lumarga na ang jeep. Kaya lipat na tayo sa ibang nakaparada. Sa huling salang, mga estudyante naman ang bida. Hoy, miss, teka. Hindi mo ba nakikita? Nakapila kami rito. Sorry po ate, nagmamadali lang po kasi nagmamadali talaga ako. rin naman Kailangan ko ako lang po. ah. May appointment lang po ang kailangan puntahan. Nakapila, oh. Maya-maya pa, ang estudyanteng ito nakisali na sa usapan. Ate, dito na lang kayo. Masyado na lang kayo. Isa lang dito. Okay lang naman. Simple nga ano lang eh. Ang target, piniling intindihin ang sitwasyon ng kasabwat. Kasi nagsisigawan at nag-trigger na sila parehas eh. Kaya pinasingit ko na lang siya dito para maiwasan yung init ng ulo. Nagulat lang po talaga ako kasi kala ko una po kasi pumila si ate kasi kasunod po namin siya. So ina-expect ko po na totoo naman pong dapat na magalit siya pero baka valid din naman po yung reason ni ate kasi sabi niya nagmamadali daw po siya. So di na po ako nakialam, nagtago na lang po. Salamat sa iyong malasakit ha, kapuso. Ayon sa eksperto, may dahilan kung bakit may mga taong mas maiksi ang pasensya. Maraming factors ang reason for this. Maaring number 1 is yung upbringing. Nakikita siguro nila from the home, sa kanilang mga people around them na mainipin. So, parang nakukuha din nila yung gano'n na trait or pag-uugali. Another siguro, kaya sila mainipin is because of anxiety. Pag anxious kasi isang individual, maaring gusto nila makuha kaagad, no? Kasi hindi sila mapakali, marami silang iniisip, marami silang gustong gawin. Pero ang pagsingit, lalo na kung walang wastong rason, hindi raw sagot para makaiwas sa mahabang paghihintay. Habang naghihintay sila, pwede nilang i-distract ang kanilang sarili. So, pwede silang, halimbawa, deep breaths na inhale, exhale, para mas kumalma sila. Another is focus sila sa ibang bagay. Like for example, makinig muna sila sa music para makalma ang kanilang sarili. Or talk to someone para hindi nila mapansin na ang time pala medyo matagal na kung meron silang nakakausap. Kung may hindi naman maiiwasan, iparating na lang daw ang request na mauna sa pila sa marespetong paraan. Tandaan mga kapuso, ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig at bawat kilos na ginawa natin, may kaakibat na responsibilidad at dapat pag-isipang mabuti para ang pakikisalamuha sa kapwa, Thank you so much po. smooth lang. Dahil Grandparents' Day bukas, wala kayo sa lolang ito dahil si Lola nag-celebrate lang naman ng kanyang ika-100 kaarawan. Isa ka rin ba sa excited tuwing magbe-birthday? Wala kayo sa lola na ito mula sa Davao. Si Lola kasi, pinakaabangan pa rin ang birthday. Paano ba naman kasi? Ika-100th birthday na niya. Good year and good health for Mama Lucy. Hindi naman niya masyadong pinaghandaan, ha? Sa birthday video na nga niya na ito noong July 29, 2025, si Lola, posturang-postura sa kanyang Filipiniana. With matching tiara pa, ha? Winner! Thank you, kayo. Thank you, thank you. Ang kikay na centenarian Lola, kilalanin natin dito sa Good News. Siya si Lola Lucila. Nagsusuklay, nagli-lipstick, at kilay is life ang lola niyo, ha? Daig kayo, no? Kailan mo ko mga hugaw-hugaw. Naanan mo ko. Kumain mo, mga may umilipot, pwede po, anak. Pero bukod sa pag-aayos, matalas pa ang utak ni Lola. Nagagawa pa nga nitong makipag-video call. Kasi malayo din ako. I just only call by through messenger. Parang normal pa sa kanya. Palaging tama yung mga ano niya. Maalala niya lahat. Age is just a number na nga para kay Lola Lucila dahil sa kabila ng edad, araw-araw pa rin siyang nagnonovena ng 4 na oras. Kung wala raw sa harap ng altar o salamin, eto siya at nasa harap naman ng tablet niya. Inaabangan ang paborito niyang game show, ang Family Feud. Magandang hapon po mga kapuso!
Friday na naman. Sino ba sa inyo excited na magpahinga ngayong weekend? Uman ako, may ano, umandugin ako. Tapos, mamati ko. Uman, family ko. Talaga namang productive si Lola. Ano nga kaya ang sikreto niya? Lumaki raw si Lola sa maliit na pamilya at payak na pamumuhay. Siya ang panganay at nag-iisa lang ang kapatid niya na si Felicidad. Ang sikreto raw ni Lola sa mahabang buhay? Kumain ng masustansya at huwag magpadala sa problema. Hindi ka mag-abuso pa taon. Bata ka, kanan, safi ka uno na mo. Karon, maidaran ka na, isda na ng gulay. Sadyang masayahin at hindi rin daw nagpapadala sa pagsubok ng buhay si Lola. Kahit pa mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang nag-iisang anak na si Amelita. Kanang pagtuloy sa sigarilyo, cashier ko. Ako yung mag-issue ticket, kuwan sa kwarta. At mula to, tanat. Hindi man naging madali ang buhay nilang mag-ina. Sinikap ni Lola Lucila na mapagtapos ng pag-aaral si Amelita sa kursong BS Pharmacy. Maging ang isa sa mga apo niya na lumaki sa kanya, itinuring na rin daw niyang tunay na anak. Napagtapos niya rin ito sa kolehiyo at isa ng ganap na pharmacist abroad. Mahal na mahal daw ng kanyang mga apo si Lola. Siya raw ang lola na hindi mahigpit at mahinahon pa rin kahit nagalit. Talagang matulungin sa mga pamangkin niya. Minsan magalit man yan, nasa tama. Tumutulong yan basta na sa may pangailangan ka. Happy ka? Simple man ang naging pamumuhay nila, kontento at masaya namang tumanda si Lola Lucila. At ang tanging naging hiling nito kada taon ay bigyan siya ng mas mahaba pang buhay para makasama ang mga taong mahal niya. Pero sa bawat taong dagdag sa kanyang buhay, ay tila siya namang bawas sa mga taong malapit sa kanya. Ang nakababata kasing kapatid, nauna nang sumakabilang buhay noong 2001. Kumakiyan sa akong high school o yung loko. Iyan mo katitong pa, ako yung nagbalang crime. Ang siyempre, sakit sa katutakin. At magpumbuol siya. Kay close good mo. Wala gini na sa away sukat. Pero para sa isang ina, wala na nga raw masasakit pa sa masaksihan mong pumanaw ang iyong anak. Taong 2019 nang mamatay sa cancer ang nag-iisang anak ni Lola na si Amelita sa edad na 59 years old. Wala niya siya nagsabi na patay. O lahat ng tanbigay, ang people na marami na. Marami na kami. O naadi nga, patay. Ako, kulabas ko. Hindi man kapiling ang anak at kapatid. Ang naging katuwang niya sa buhay, ang pinalaki niyang apo na si Marie. At nang mag-OFW ito, pinaalagaan ni Marie si Lola sa 2 helper. Kaya naman kung may goal daw si Marie sa buhay, yun ay ang siguruhing makakauwi siya sa mga espesyal na okasyon ng kanyang Lola Lucila. Tulad ng 100th niyang kaarawan, kakuntsaba ang mga pinsan at ibang kamag-anak. Hindi po biro ang umabot ng 100th birthday. Naghanda sila ng sorpresa para kay Lola. For Mama Lucy! Alam mo, ganda ang panahon. Wala'y ulan. Tapos, agaw no, wala sa libat ng sakit. Nagasampai si Drilo. Ganda masyado. Mayroong di-interview. Pag-isa ako. Thank you, kayo. Thank you. Thank you. Natapos man ang selebrasyon, may gusto pa raw humabol ng pagbati sa ating centenarian. Belated happy birthday po kay Lola Lucila. Balita po namin, naka 100 years old na po kayo. We are very happy for this milestone of yours. At sana po, syempre, mas tumagal pa sana po ang buhay ninyo para mas makasama nyo pa ng matagal ang mga mahal nyo sa buhay. At syempre, salamat na rin po sa inyong suporta parate sa Family Feud. Again, God bless you po and I hope to meet you one of these days. Thank you. Kitsa na, ma! Ding dong! Yay! Sila po yun, greet si Ding Dong sa imo, ha! Happy
Happy? Happy. Hi, Ding Dong. At may kunagkiranaw sa imo. Kuy, kagwapo ng imo. Baho. Kaya agamalitay ba? Mga kita nga. Bawat taong naidudugtong sa ating buhay ay isang biyaya. Dahil gaya ni Lola Lucila, ang bawat karagdagang taon, dagdag oras para maipadama ang pagmamahal sa kanyang mahal sa buhay. High school pa lang, napasabak na sa paghahanap buhay ang ngayon 36 anyos na si R.R. Dimla. So pag umaga yung pasok ko, afternoon doon ako namamasada, may dala-dala ako libro. Pag wala akong pasok, doon ako sa terminal talaga. Panganay sa 6 na magkakapatid si R.R. Sa pamamasada ng tricycle ng ama rin sila umaasa. Pero nang magkaroon ng oportunidad para magtrabahong aircon technician abroad, tinanggap niya raw ito. Kaya ang naiwang tricycle, si R.R. ang sumalo para na rin pandagdag kita. So ang goal ko, mamasada ng tricycle. Kasi sayang yung tricycle namin para mabawasan yung burden ng tatay ko. Kaya naman habang abala sa pagsusunog ng kilay sa kursong Bachelor of Science in Accountancy, isinasabay niya ang pagkakayod sa kalsada. So akala nila pag may dala akong libro, nagpapanggap lang ako na may dala akong libro, hindi ako nagbabasa. Ang thinking ko lang kasi naman noon, maghihintay ako ng pasahero. 1 oras, 2 oras, so bakit ko sasayangin yung oras ko na makipagkwentuhan lang? I mean, nakikipagkwentuhan ako pero may mas malaking mission ako Para kasi kay RR, bawal ang tamad. Mahalaga kasi ang bawat oras, lalo na kung may oportunidad na kumita. Yung father ko kasi lagi niya sinasabi sa akin, nung bata pa lang ako, pag tamad daw ako, wala daw akong pupuntahan. Malayo man, proud daw si Tatay Jose sa sipag ng kanyang anak. Yung kinukwento niya nagkakadi siya, totoo yun. Kahit nung nagbabakasyon ako, nagkakadi pa rin siya nun. Pero hindi raw naging madali para kay RR ang pagsabayin ang pag-aaral at pagkakayod. Minsan din daw siyang nalihis ng landas habang nag-aaral. Yung bumagsak ko subject, kasi lagi ako nag-absent nun. Siguro pangalawang girlfriend ko yun. I gave time talaga. Hindi naman ako nagsisisi pero it's a wake-up call for me na parang ginising ako ni Lord, ginamit niya as instrument. Kasi kung di dahil sa Kanya, hindi ako magigising na, kailangan kong makagraduate, kailangan kong makapasa ng board exam. Pero sa kabila ng hirap, si RR hindi sumuko sa ngalan ng diploma at kagustuhang makatulong sa kanyang pamilya. Hindi ko pinilit na mamasada, ganyan. Kusa po siya. Kasi ayoko naman na habang buhay na ganun yung magiging buhay ko kasi nakita ko yung hardship ng tatay ko. Kaya nitong 2012, si RR sumakses with flying colors. Hindi lang nakapagtapos ng pag-aaral, nakapasa pa sa board exam at naging isang certified public accountant. Achieved! Ay magbabayad ng tinatawag nating percentage tax. Naabutan namin si RR na patapos na sa kanyang trabaho, pero hindi pa raw dito nagtatapos ang araw niya. Si RR kasi didiretso sa kanyang next job. So luckily, may nakuha tayong job, work from home lang, from foreign clients. And then currently din, nagpa-part-time teaching ako sa iba't ibang schools for the last decade. Ang pangarap daw kasi ni RR, hindi nagtapos sa kagustuhang maging accountant. Pangarap din daw niyang maibahagi sa mga susunod na henerasyon ang kanyang kaalaman. Accountant na, professor pa. Tutulungan ko yung sarili ko, makagraduate ako, makapasa ako, at the same time, baka matulungan ko yung mga kapatid ko. At ang inspirasyon niya raw sa lahat ng tagumpay, ang partner na si Abigail at kanilang 11 taong gulang na anak, na ayaw raw niyang danasin ang pinagdaanan niya noon. Ayokong mag-stay dito habang buhay. Hindi ko naman sinasabi na lalayo ako dun sa ganung situation, pero I've been there kasi alam ko yung hirap. Malayo man ang narating, si RR hindi raw nakalilimot sa kanyang nakaraan. Kaya ang tricycle na minsang umagapay sa kanya sa tagumpay, nakapark pa rin sa kanilang bahay. Ito yung motor na gamit ko nung namamasada ako from 2007 until 2012. So kung makita niyo yung condition niya, medyo hindi na siya gumagana, pero nandito siya kasi papaanda rin pa ito ng papa ko. Siguro next year, ako na magpapaandar dito para magamit siya ulit. So ito yung gamit ko nung una.
na sidecar. Pang 10 to. Pinakamarami na sakay ko dito, 10 katao. Alam pa naman kayo, sir, na ano siya, no? Na parang i-revive. Hindi ko sa papa ko. Pero kung papa ko, ako. Pero kung ako, baka hindi na. Para kay RR, ang tricycle ang simbolo ng kanyang pagsusumikap at pagsisipag para makamit ang mga pangarap sa buhay. Yung tiwala sa sarili. I have nothing to lose. Parang naisip ko lang na wala namang mawawala sa akin kung susugal ako, kung lalaban ako. Siguro ganun kalakas yung loob ko. Ang mga kwentong gaya ng kay RR ang patunay na nasa itaas o ibaba man tayo sa gulong ng buhay, basta sasamahan ng pagsusumikap ang pag-arangkada, tiyak makakamit ang inaasam na tagumpay. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ready na ba ang mga kamera nyo? Abangan ang mga mabubuting gawa sa paligid. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksihang kabutihan, kuhanan. I-video ang marerecord nyong good deeds at isend sa aming Facebook page o itag ang aming account. At baka kayo na ang aming mapasalamatan at ma-feature sa Good News. Siyempre, gusto rin namin kilalanin ang mga gumagawa ng kabutihan sa araw-araw. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Hatid namin sa inyo ang mga kwentong kapupulutan nyo ng pag-asa. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.